Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection o ang ating pagninilayan sa araw nito ay yung kwento pa rin nitong si Moises. So itong kwento na to ang pinaka-popular, diba, sa Old Testament. Isa ito sa alam ng halos karamihan sa atin. So nung naibigay na yung ikasampung salot, 'di ba, sa panahon ni Moises doon sa paraon o parang hari o presidente sa panahon natin ngayon, ay namatay na yung kanyang anak. 'Di ba? Kasi nga yung lahat ng panganay ay papatayin ng angel of death. So nung namatay na guys, nag-decide na itong paraon ng Egypt para pakawalan na yung mga Israelita. Diba? Wala na, bumigay na kasi nga namatay na yung anak niya, wala na siyang magagawa dahil akala niya mabubuhay siya ng Diyos-Diyosan. Yeah, diba? So, nakaalis na ngayon ang mga Israelita papuntang Promised Land. Pero habang naglalakbay yon, yung mga Israelita, naisip niya, sabi niya, bakit natin pinakawalan to? 2 milyong katao to. Di ba? Mawawalan na tayo ng mga trabahador sa agrikultura, di ba? Pagtayo ng mga gusali, kasi alipin nila for 400 years, napakatagal, di ba? Kumbaga, pinakinabangan talaga nila. So, nung napagtanto na kailangan niyang pabalikin, di ba? Kaya ang nangyari ngayon, pinaredy na yung lahat ng kanyang kasundaluhan at hinabol nila ang Israelita habang sila ay nakaalis na. Diba? So, sa kanilang paghabol, habang mga Israelita naman guys, naglalakad na. Diba? Papuntang Promised Land. Subalit, nung malapit na sila doon sa dulo, ay may dagat. So, ibig sabihin, wala ka ng matatawiran talaga. At bukod doon, di pa tapos guys, bukod doon, nasa likuran nila, parating na yung mga sundalo ng paraon, di ba? Para habulin sila at pabalikin sa kanilang bayan, di ba? Doon sa Ehipto. So, nakita nila na grabe ang problema ng mga Israelita. Imagine mo, sa harap mo dagat, di ba? Sa likod mo nga sundalo. Trap ka na. Kumbaga, wala ka ng dead end na eh. Wala ka ng pag-asa, talagang kamatayan pareho to, di ba? It's either malulod ka doon o mamamatay ka naman sa mga sundalo dahil hinahabol nga sila ng Egyptian. Kaya ang sabi ni Moses sa kanila, sabi sa Exodus chapter 14 verse 13, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan nyo na lang kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo makikita ang mga Egyptiong iyan. So yun, napakaganda, di ba? Kumbaga, binigyan sila ng inspiring words na laksan yung loob nyo. Ililigtas kayo ni Yahweh. Huwag kayong mag-alala. Di ba? Na-trap man tayo dito, di ba? Kumbaga, dead end na wala na tayong kawala, may paraan pa yung Diyos. Di ba? So, anong ginawa niyang ating amang nasa langit? Di ba? Gumawa ng matinding milagro o miracle, di ba? Anong ginawa niya? Tinaas niya yung tungkod ni Moises. Ito na nga, yung kwento nga popular guys. Tapos yung dagat na hati. Natuyo yung tubig at nakadaan yung mga Israelita. Pero habang dumatawid sila, humahabol pa rin yung mga sundalo ng Egyptian guys. So nung malapit na sila at nakatawid na yung mga Israelita, yung mga sundalo naman ay nalunod na dahil binalik na, di ba? Binalik na yung tubig sa pagkahati nito. Kaya namatay silang lahat. So, anong kaugnayan nito sa ating buhay? Di ba? Natapos na yan, guys. Alas 1,000 years ago na yan nangyari.
So, ang connection nito sa ating buhay, di ba? Sa hinaharap, napakalaking dagat ng problema mo. Malulunod ka na, di ba? Kumbaga, halimbawa, sa harapan mo, ang problema mo, financial. Di ba? Bankrupt ka na. May naniningil pa sa'yo. Wala ka na source of income. Paano na? Dead ka na, di ba? Sa likod mo. Di ba? Ang gulo-gulo ng pamilya mo. Kung may asawa ka ba, iiwan ka na ng asawa mo. Yung mga anak mo naman, ipasaway na. Lagi na lang sakit ng ulo ang binibigay sa'yo. Parang trap ka na talaga sa problema. Sa bandang kanan naman, may malubhang kalamdaman ang iyong it's either magulang yan, kapatid, asawa, o baka ikaw mismo yung may malubhang karamdaman. Paano mo ngayon yung naharapin? Natrap ka na sa ganitong problema. So, sundin lang natin guys kung ano sinabi ni Moises. Hindi man tayo tatawid sa dagat, di ba? Makakatawid naman tayo sa ating napakalaking problema. Di ba? Ito yung ating Diyos. Di ba? Laksan nyo yung loob. Magtiwala tayo. Kaano man yan, katinding problema, trap ka na, dead end ka na, wala ka nang matakbuhan, wala nang tumutulong sa'yo. Nandiyan ang Diyos na laging handang tumulong sa iyo. Kaya patuloy ka lang manampalataya, kapatid. Huwag kang kakapit sa patalim, kumapit ka sa panalangin. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at ikay magtiwala sa ating Panginoong Yesus, kaano man kalaki, kabigat ang iyong problema, ay tsak yun kanyang solusyonan sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na ang kanyang buhay. At kung ano-ano pang mga karamdaman bumabalot sa aming mga kapatid na to sa kanilang katawan, ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman at yakapin ng mahigpit, Lord, para sa kanyang pamilya at ibalik ang kanyang kagalingan. Alam naman po namin, Lord, na walang imposible sa iyo, kagaya ng ginawa mo sa mga Israelita. Kaano man kalaki ang problema o ang karamdaman kabigat yan, kung iyong kalooban ay mawawala ito. At ganoon din po sa pamilyang nagkakagulo na, nagkasira-sira na dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa sakit ang nangyayari sa kanila. Hilumin niyo po, Lord, ang kanilang mga puso. Ipuhin niyo po na maging mapagpatawad at manumbalik ang kanilang magandang relasyon. Pagbigis-bigisin niyo po muli, Lord. At ganoon din po sa financial, Lord. Kailangan po namin lahat. Lalo na ang mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimo, pambili ng 1 kilo ng bigas sa isang araw. Iniisip pa, Lord, kung paano itatawid ng kanyang mga pamilya. Pambaon ng kanilang mga estudyante, Lord. Pambili ng mga gamot at kung ano-ano pang mga kailangan ng aming pamilya. So, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. At patawarin niyo po kami sa aming kahinahan at mga kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Espiritu Santo. Amen. Thank you very much po.